Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Noel Ayala, ang inyong diabetes educator. Ngayong hapon ay makakasama po natin ang magaling at pinakahintay po natin mag-share sa atin mula po sa Quezon Province at mula din po sa Marikina City. Siya po ang president ng Philippine Association of Diabetes Educators. Walang iba kundi si Ma'am Leyden Loredo. Magandang hapon po, Ma'am Leyden. At magandang hapon, Noel. Magandang hapon po sa inyo. Ano, Noel? Magandang hapon din po kay Ma'am Tess. Siya po yung solo po natin na kasama dito sa ating Diabetes Lay Forum na maaari po ay maging online po ito mamaya sa ating channel. Yes, okay. Magandang hapon ulit, Noel, and thank you sa pagpapakilala. Ulitin ko lang po, taga Quezon po ako, taga Lopez, Quezon, at nag-aral po ako sa Lucena, sa Quezon Memorial Hospital noon. Tagal na pong panahon. Hindi ko nababanggitin ang taon. Senior citizen na po ako. Ang topic po natin ngayon, sinabi sa akin, Noel, just an overview about diabetes po. So, yung title ko po is Diabetes ay iwasan, kaalaman ay dagdagan. Kasi ang alam ko po, marami nang tinalakay si Noel sa inyo tungkol sa diabetes. So, dadagdagan lang po natin siguro yung mga napag-aralan or kung hindi man, enhance lang natin po yung alam nyo. So, ito po ako. Yan po yan. Loredo po, taga Quezon talaga. Lopez, Quezon po. Ito po yung ating layunin sa hapong ito. Sana po pagkatapos ng ating talakayan o yung pakikinig ninyo sa akin, panunood, ay maipaliwanag nyo na kung ano talaga ba ang diabetes at mailahat kung ano-ano ang mga pamamaraan upang maiwasan ng diabetes at kung meron man, huwag na tayo magkaroon ng komplikasyon. Kasi karaniwan po yun ang pinaka-nakakatakot sa lahat yung magkaroon ng komplikasyon. So, ang mga paksa po natin tatalakayin ngayon ay mga uri ng diabetes type 1 and type 2, saka yung GDM na tinatawag na gestational diabetes mellitus, komplikasyon ng diabetes at mga paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes o kaya magkaroon ng komplikasyon. So, ano nga po ba ang diabetes? Sayang po itong face-to-face po na ito, talagang tatanungin kayo, ano ba sa pananaw ninyo ang diabetes? Yes, so, ang diabetes po ay isang si Mang Tess ang sasagot? O mamaya na. Ang diabetes po ay pangmatagalan. Yung tinatawag po natin chronic disease. Pangmatagalang karamdaman na kung saan tumataas ang blood sugar. Yung pong blood sugar sa atin sa Tagalog, madali. Antas ng asukal sa dugo. Yung level ng asukal sa dugo. Karaniwan po, yung tumataas yan, yung tinatawag nating hyperglycemia. Hyper meaning mataas. Yung gly po is the glucose and emia is blood. Kaya tinawag po yung hyperglycemia. Mataas na antas ng asukal sa dugo. May kadahilanan po yan kung bakit tumataas. Karaniwan po, kulang o hindi sapat na yung insulin na inilalabas ng ating katawan. O kung mayroon man, hindi wasto ang paggamit nito, yung tinatawag natin mga insulin resistance. Kung mapapansin po ninyo sa baba, di po ba yung mayroong nagsasandok ng ng asukal. Pero nire-reject ng isang tao. Ibig sabihin po yung nagre-reject na yun, yung insulin resistance, hindi po magamit ng tama yung ating insulin. At kung makikita mo po dun sa kanan, bahagi nung pong ating slides, meron po diyang drawing, di ba? Yung mama, naglalagay ng pagkain, tapos pinroseso ng katawan, at naging asukal po yan. Kung wala pong insulin, hindi po nagagamit ng tama yung asukal na yan. So ipaliwanag natin, bakit kailangan ang insulin? Meron po tayong pagkahalintulad na gagawin. Ano nakikita ninyo dyan, Noel? Kotse. Kotse? At may naghahakot at saka, ng hangin. Naghahakot yung mama, nag-work. Pareho yan. Kotse at saka yung mama, kailangan natin ng enerhiya dyan. Kailangan natin ng fuel. Diba? Para sa isang kotse, kailangan ng gasolina. Yun ang fuel niya diba? Gasolina. Pero kahit may gasolina yan, hindi yan aandar.
Tama? Tama po. Okay. So, ano ang kailangan niya? Kailangan niya ng susi. Ignite at magamit yung gasolina para umandar yung sasakyan. Ngayon, sa isang tao, kailangan ng tao ang fuel. Kailangan niya ng enerhiya. Saan ang gagaling yung mga yan? Sa pagkain, di po ba? Ngayon, kahit may pagkain yan, kain tayo ng kain. Kung wala tayong susi sa katawan, hindi natin magagamit yan as energy. So ano yung susi na yan? Ang susi na yan ay insulin. Para magamit ng tama yung mga kinain natin na naging glucose sa dumadaloy sa dugo natin, kailangan natin ng isang susi na magbubukas ng mga cell upang magamit, pumasok yung glucose sa loob ng ating cell. So ano ang insulin? Yun ang susi ng ating katawan upang magamit yung ating kinain na naging asukal. It's a hormone. Saan ang gagaling yan? Lahat po ng tao ay may pancreas o lapay. Tama ba ako? Tagalog natin is lapay. Sa pancreas. Tama po. Ma'am Tess, ano? Lapay. Tama. Yung lapay na yan, diyan ang gagaling ang ating insulin na kailangan ng ating katawan. Lahat ng tao nangangailangan ng insulin. Kaya ginawa nga ng Diyos, meron tayong lapay, kaya may insulin tayo. Para yung ating kinakain na nagiging asukal na gagamit ng katawan as energy. So, kailangan natin ng susi upang makapasok ang asukal sa ating cell. So, ito isang parang caricature lang to. Conceptual illustration. Nangopya lang po ako. Kapag tayo kumain tayo, carbohydrates man yan, yan po karaniwan ang gagaling sa, nakikita nyo ba ito, Noel, yung arrow? Opo. Ito yung arrow. Pag kumain tayo, yung ating kinain, lalo na ang carbohydrates. Ang carbohydrates natin, ano-ano mga sources ng carbohydrates natin? Ayan. Rice. Ano pa? Ayan, yung mga mahilig sila. Yung cake. Pasta. Basta tsaka yung mga root crops like our kamote, balinghoy, our patatas, yung ating mais is again carbohydrates, tsaka lahat ng ating mga vegetables, may carbohydrates siya. Kaya lang ang katumbas ng kanin natin ay katulad ng ating kalabasa, patatas, yan po mga carbohydrates yan. Na pag kinain natin agaran, nagiging asukal po yan. Yung asukal na yan, dapat makapasok yan sa ating muscle at saka ating fats. Pero kailangan natin ng susi. Kailangan natin ng insulin para mabuksan yung mga yan at makapasok yung glucose. So, ang insulin ba is kaaway natin? Hindi, di ba? Kailangan natin ng insulin para makapasok yung glucose na yan. Kapag tayo wala naman pong kinakain, meron po tayong atay, yung liver. Diyan po naiimbak yung mga sobra-sobra nating kinain. So like, for example, the fats, the protein, naiimbak po yan dyan. Kasi nga, pag hindi tayo kumakain, tayo naman po ay naglalabas ng sarili niyang glucose galing sa liver. So pag lumabas po yan, tataas ulit ang sugar, kailangan mag-ulit ng insulin para makapasok din ang glucose. Kaya po tayo kahit magdamag na hindi kumain, hindi po tayo bumababa ang sugar. Kasi meron tayong pinanggagalingan ng glucose. Kaya kailangan pa rin natin magdamag ang insulin. At kagandahan po nito, ang katawan natin, meron talagang natural na lumalabas na insulin. Now, meron nga tayong insulin. Ayaw namang gamitin ng tama. Ito po yung tinatawag na insulin resistance. So kahit anong daming kinain, naglabas ang atay, dumarami ang glucose. Pero ayaw namang gamitin ng ating mga muscle and fats yung insulin. Yung po yung tinatawag nating
insulin resistance. Karaniwan po, anong nangyayari dyan? Yung po kasing susian ng mga muscles, ng mga fats, meron po yung kumukulapol na, nababalot siya ng taba. Maaari pong ang isang taong payat na katulad ko. Sasabihin niya, payat ako, pwedeng hindi ako magkaroon ng insulin resistance. Hindi po. Yan po mismong nagkakaroon ng diferensya yung susian. Diba, mga pintuan natin may susian. Yun po ang may diferensya dyan. So kahit marami pong insulin, hindi rin makapasok ang ating glucose. So yun po tinatawag natin insulin resistance. So pag nagkaroon din po ng ganyan, taas yang lang asukal sa dugo natin. So hindi rin nagagamit ng tama. Yan. Sa kadalasan po, dahil labas ng insulin, hindi naman nagagamit ng tama, yung pong ating beta cell na pinanggagalingan ng insulin, namamatay po yan unti-unti. So nababawasan na ngayon yung mga cell sa pancreas o sa lapay na nagpuproduce ng insulin. Kaya po, kailangan natin ngayon magdagdag ng insulin. Saan ang gagaling po yung insulin natin na hindi nadagdag? Yung po yung mga ini-injection. At kung kayo naman po may type 2 karaniwan, nag-uumpisa lang yan sa gamot. May iniinom. Yung pong tinatawag namin secretagogues, yung tumutulong na palakasin yung ating lapay. O sabihan ang lapay na, oy, huwag kang tatamad-tamad dyan, gumawa ka ng insulin, kailangan namin ng insulin katawan. Kaya lang po sa katagalan na, napapagod din ang lapay. So, kailangan na natin ng insulin. Kaya, sinasabihan ng doktor na posibleng magkaroon kayo ng injection na insulin. Pero hindi agaran. Pero sa simula't simula pa po sinasabi na pag hindi natin nabantayan o pinabayaan natin na alam na natin tayo ay may problema, alam na natin tayo ay may diabetes, ayaw pa natin mag-exercise, ayaw pa natin tigilan yung pagkain ng sandamakmak na pagkain, lalo daming kumain ng rice. Kasi sa atin, ang daming rice. Sa Quezon, di po ba? Napakarami. Marami pang buko. Ang gusto pa nating inumin parati, buko juice. Alam niyo po ba yung isang basong buko juice, yung third cup of rice na agad equivalent nun? Sa dami niyan. Okay? Ano po ang mga uri ng diabetes meron tayo? Mag-uumpisa na eh. Type 1. Ang type 1 po, yung wala na talagang insulin na ilalabas ang lapay. Yun po yung type 1. Wala talaga siyang insulin na ilalabas ang sariling katawan. Ang type 2 naman po, meron pang insulin nanggaling sa lapay pero hindi na sapat o kulang na at saka nagkakaroon ng insulin resistance. Or yung pang isa pa nating tinasabi na uri ng diabetes, gestational diabetes mellitus, ito naman po yung mga may diabetes o nagkakaroon lang ng diabetes kapag siya ay buntis. Pag hindi buntis, wala siyang diabetes. Kaya ang tinatawag po dito is gestational diabetes mellitus. Ang tanong ko po dito, kapag ikaw ba ay type 2 at ikay nag-i-insulin na, ikaw ba ay nagiging type 1? Sino sasagot? Sino pong sasagot? Si Mama. Walang sasagot. Ako po. Sige po, Ma'am Tess. Pakiulit po, hindi na po babalik sa Kapag ang isang type 2 po, okay po. na nag-i-insulin na, nag-injection na ng like insulin, me, opo. siya po ba ay nagiging type 1 na? No. Very good. Ang type 2 is type 2. Kahit po siya nag-i-insulin, hindi siya nagiging type 1. Kasi ang type 1 simulat sa poll, siya ay wala ng insulin na nanggagaling sa lapay. So, ang type 2 po, kahit nag-i-injection na siya, hindi po siya nagiging type 1. Siya po talaga ay type 2. Nag-i-insulin nga lang. Okay po? Ang insulin po ba ay kaaway natin? Yeah. Sino po sasagot? Sino sasagot? Ako po uli, para ako lang. Ay, si Ma'am Tess ulit. Sige, Ma'am Tess. Hindi po. Okay. Yan nga po ang good. kailangan natin. Yes. Nagkataon lang na kulang, so dinadagdagan lang natin. Ang hindi lang maganda kasi, wala pa tayo natuklasan na hindi inaksyon,
pinapag-aralan pa po yung oral insulin. Kaya hindi pa po pwedeng gamitin kasi kakada inom po ng insulin sa pananaliksik po may kapsula na yan. Pagdating po sa stomach, sikmura natin, may mga acid yan, nasisira yung insulin. So hindi pa po talaga gumagana yung pang-oral insulin. Puro injection pa rin. Pero meron pong lumabas na ngayon ulit, nung nakaraang taon, na tinatawag nating inhaled insulin. Kaya lang sa ibang bansa pa lang po yun available dito sa atin sa Pilipinas. Baka imposible kasi nasisira agad siya ng humidity. Napakataas ang humidity natin dito sa Pilipinas. So wala pa rin po yun. Okay? So injection pa rin po yung insulin. So ang sabi dito po, poorly managed diabetes leads to serious complication and early death. So ang nakamamatay po sa ay hindi diabetes, kung hindi mga komplikasyon ng diabetes. At meron po tayong dalawang klaseng komplikasyon. Yung po nasa kaliwa ninyo is acute, yung nasa kanan niyo is chronic. Ano po yung mga acute? Ibig sabihin ito yung pang madali ang komplikasyon. Karaniwan nakikita. Hypoglycemia, ibig sabihin po, hypo, mababa, gly, sugar, emia is blood. Hypo, mababang antas ng asukal sa dugo. Karaniwan po yan, mga 70 mg per deciliter pababa. At nakakaramdam ang isang tao may diabetes niya, karaniwan ay nanginginig, nahihilo, or kung minsan talagang nararamdaman nagugutom na, mas maganda po may nararamdaman. Pero yung iba po na matagal nang may diabetes, karaniwan po hindi na niya nilararamdaman yan, babagsak na lang sila. At yun po ang nakakatakot. At mas matakot po kayo sa hypoglycemia kaysa sa hyperglycemia. Ang hyperglycemia, mataas naman ang antas ng asukal sa dugo. Karaniwan po yan, mataas siya sa 180. Kasi ang target po natin ng blood sugar is dapat 180 pagkatapos kumain. Ang hyperglycemia mataas, sobra sa 180 yan. So yun tinatawag po natin. Yan yung acute complication. Yun naman po sa chronic, dalawa ring klase. Micro, pag sinabing micro, maliliit na daluyan ng dugo. O maliliit na daluyan ng pandama. Microvascular, tsaka macro. Macro is malaki. Malaking daluyan ng dugo at tsaka ng mga nerves. So ano-ano po yung mga yan? Ito po yung mga chronic na talagang ikinamamatay ng mga pasyente may diabetes pag hindi nag-ingat. Yung po tinatawag nating retinopathy sa mata. Nakakabulag. Nabubulag ang pasyente. Pag yun naman pong kidney, diabetic kidney disease, or ngayon ay CKD na. Ito naman po yung tinatawag nating nephropathy. Pag nephro, kidney po yun. At ito ang nagiging sahi ng mga nagdadialysis na. Yan po ay mga micro. Maliliit na daluyan ng dugo at saka tinatawag natin peripheral neuropathy. Ito po yon. Maliliit na daluyan ng pandama. Ito naman po yung nararamdaman ng mga pasyente ng parang kinukuryente o kaya ay may parang gumagapang na langgam. Yan po yan, yung peripheral neuropathy. Ito yung mga pandama naman ang naapektuhan. Sa malalaking ugat naman, yung na-stroke, sakit sa puso, at may problema sa paa. Ito pong dalawang ito, yung foot problem natin, yung macro at saka micro, ito yung nagiging dahilan kung bakit napuputol ang paa. Kasi pag may neuropathy, hindi na nararamdaman, wala nang pandama. Tapos pag nagkasugat siya, hindi naralaman na may sugat. Tapos may problema, hindi magandang daloy ng dugo dito sa paa. Tapos makikita lang nangingitim yung paa. Ang karaniwan, nagiging sahi. So, ito po yung macro, malalaking daluyan ng dugo. At micro, maliliit na daluyan. Yan po yung mga komplikasyon natin. Anin po yan na talagang kailangan nating pag-ingatan. Other problem, ito yung kinatatakutan ng mga lalaki. Ano po yan? Ano na yan? Karaniwang takot na takot yan ang lalaki. Ayaw na? Ma'am Lulu, may sinasabi. Ayaw nang tumayo.
Pagod na. Erectile dysfunction, karaniwan po yan. Tingnan niyo po, 6% vascular problem. Ibig sabihin yung malaking daluyan ng dugo may problema. At pag may diabetes karaniwan, lalo po yung nati-trigger na magkakaroon ng ano. Hindi lang po lalaki ang nagkakaroon ng dysfunction ha. Sa mga babae naman po, yung nawawala naman yung lubricant. So masakit naman pag nagtatalik ang mag-asawa. Isa pa po, nakaraniwang hindi binibigyan ng pansin. Yung pong sakit sa gilagid. Kaya ina-advise po siya, may advice dito, na kailangan natin magpa-dental. Sige, mamaya po. So, kailangan po natin ng healthcare professional para maiwasan yung ating mga komplikasyon na yan. So, tanongin niyo po ang kapamilya ninyo. Kandidato ka ba para magkaroon ng type 2 diabetes? Kung ikaw ay may kapamilya, hindi malusog ang pagkain, hindi tama ang pagkain, kawalan ng ehersisyo, sobra ang timbang o mabibigat. Kumonsulta agad sa doktor. Kung mapapansin niyo po, tumataas ang diabetes kung kayo ay hindi maganda ang pagkain, ang unhealthy lifestyle, meaning to say po, naninigarilyo pa, hanggang ngayon, madami iniinom na alak, and then isa pa, hindi nag-exercise. So, pataas ng pataas yan. Pag hindi po yan nagawa ng solusyon, lalo pong dadami dito sa Pilipinas ang may diabetes. Pamamaraan sa pag-aalaga sa sarili upang hindi magkaroon ng diabetes. Yung pong aming isang diabetes nurse educator, si Ma'am Joy, meron siyang mnemonics o acronym, PEN. Madaling tandaan, PEN. Pag-aalaga sa sarili, ehersisyo at edukasyon, and nutrisyon. Ang pag-aalaga sa sarili, ito pong mga sumusunod na ito. Sa-isahin po natin. Iwasan ang paninigarilyo. Sa diabetes po, walang bawal na pagkain. Pero may bawal po sa diabetes. Ang bawal ay ang paninigarilyo. Bawal po, absolute yan. Sasabihin na kahit po once a day, hindi po. Ito po talaga yung bawal. Bakit po bawal? Ito po nakaka-apekto sa mga daluyan ng dugo natin. At alam niyo naman po, ang ating diabetes ay, pinakita ko yung komplikasyon, di ba? Sa mga daluyan ng dugo at daluyan ng pandama. So the more na kayo maninigarilyo, the more na posible na magkaroon ng komplikasyon. Ito naman po sinasabi ko, hindi lang sa komplikasyon, bago pa man magkaroon ng diabetes, iwasan na ang paninigarilyo. Yeah. Po yung aking pinaliwanag kanina. Alcohol po, pag-inom. Kung minsan sinasabi ko bawal, pero actually po hindi. Sa isang lalaki po, 2 shot, pwede, sa isang araw. Sa babae, 1 lang. Pwedeng 2 beer, sa babae 1. Pero, yung mga namimoloso po, kung pwede naman palang uminom, edi sama-samahin na lang, tapos sa isang linggo, tutunggain lahat. Hindi po gano'n. Bawal yung gano'n. Yun yung sinasabi nating bawal. Pwedeng uminom, pero yung may limit tayo, di ba? 2 lang, sa babae 1, yun lang po. Pero kung maiiwasan, mas maganda iwasan na, di po ba? Okay. Pagbawas ng timbang, kung sa palagay nyo sobra na ang timbang sa inyong sarili, abay bawas-bawasan na. Like for example, parati ko pong ginagawa example sa sarili ko. Ako po ay 5 feet tall. 5 lang po ako, maliit lang ako. So pag 5 feet tall, babae ako, dapat po ang aking pounds lang is 100 pounds lang. The meeting has upgraded by the host. Now includes unlimited meals. Sinuwet, in-upgrade. Okay, so ibig sabihin lang po, kailangan talagang bantayan natin ang timbang. Huwag po tayong mag-i-increase ng timbang natin. Isa pa po, na madali lang naman ito, iwasan natin yung sobrang stress. Ngayon pong pandemic, di ba nakaka-stress? Nasa bahay lang tayo. Di makalabas. Lalo na ako, senior citizen.
Pero sa totoo lang po, nag-enjoy ako na nasa bahay lang ako. Bakit? Ang dami palang gawain sa bahay. Ang dami po. Parang kulang yung oras ko. Oras po sa paglilinis ng bahay at paligid at oras ko sa pag-aaral ng ganito at pagtuturo. Kasi meron pa rin kahit po ngayon ay pandemic, dire-diretso naman po yung pagtuturo namin. At mas matindi pa po ang preparasyon ngayon sa pagtuturo dahil kailangan marami kang mabasa, tapos yung binasa mo, i-share mo sa student mo, tapos pag-aaralan ninyo yung sobrang stress. Pero sa totoo lang po, nakakatulong sa akin ngayon ng pagbawas ng stress ay yung paglilinis ng bahay. At na-exercise pa ako. Di po ba? Now, ehersisyo at edukasyon. Lahat po ng tao, kaya may diabetes man o wala, ini-encourage po na exercise. Part po kasi ng daily life natin, dapat may exercise. Karaniwan po, sinasabi nila, wala na akong oras pumunta ng gym para mag-exercise. Hindi po kailangan. Actually po, nitong pandemic na ito, bumaba po ang timbang ko. Bakit po? Eh talaga naman po, sobra talaga ang nag-enjoy ako ng paglilinis ng bahay. Alam niyo po yung, iba uso na ngayon ay ang mga sahig natin styles. Noong una kasi, ang sahig natin ay kahoy. Di po ba? So, anong ginagawa natin sa kahoy? Ini-scrub natin. Meron tayong bunot. Tama. Ngayon, ang gawa ko, instead na bunot, syempre yung basahan. So, kung ano yung ginagawa ko nung kabataan ko, ginagawa ko ngayon. Pero, trapo na. So, kaya lang po dapat bantayan natin bago tayo mag-exercise ng todo-todo. Meron tayong tinatawag na warm-up, 10 to 15 minutes, para yung puso po natin, dahan-dahan nating patibukin. Mas mabilis ng konti. Pag tumibok na ng maganda, medyo mabilis na, pwede na tayo maging aktibo, and then meron tayong tinatawag na cool down. It's napakahalaga po. Kung kayo naman po ay talagang walang exercise, wala kayong panahon, ito po yung karaniwang tinuturo. It is a guide to brisk walking. Weekly po ito. Kung mapapansin ninyo, warm up natin is 5 minutes in place, walking, tapos brisk walking for 5 minutes, and then cool down for 5 minutes. That's equivalent to 15 minutes. You start it with 1 week. Dire-diretso lang po yan. Every day, 15 minutes. And then second week, magdadagdag, kung mapapansin nyo, ang dagdag po ninyo ay itong panggitna. Both warm up and cool down, take 5 minutes lang siya. Then pagdating nyo na, if you reach week 9, 30 minutes na, equivalent to 40 minutes every day. You can start very, very slow with your exercise. Wala po kayong gagastusin dyan. Ano lang yan? Lakad lang yan. Lakad lang. Wala nang iba. Okay. Ito ba yung sinasabi ko, raking of leaves? O may kalaykay pa po ba tayo? Wala na. Gumagamit pa po ba tayo ng kalaykay? Walis na lang. Wala na. Kasi noon, alala ko may kalaykay pa. Yung po yan, pagkakalaykay. O pagkalilinis. O pagdadusting po natin. Pagtatrapo ng ating mga windows. Yan, yung nagmamap. Malinis ang bahay mo, nakatulong pa sa katawan. Tama po? Agree? Tama po. Agree. Okay. And then, huwag kakalimutan po, magpakonsulta sa doktor. Kahit po wala tayong sakit ha, yung karaniwan po, hindi natin nakaugalian na kahit every year ay dapat magpakonsulta tayo sa doktor. Which nakakalimutan po yan. Last na sa 10 is, education is E also. Noel, nakikita mo yung sarili mo? Ayan, naka-green. Ikaw yan. Naka-green. Nung nagtitraining tayo sa Lucena. Kailangan po ninyong pag-aralan talaga ano ba ang tungkol sa diabetes, mga komplikasyon na tulad ng diabetes. Kailangan regular po mag-attend. At ako po ay nagpapasalamat kay Noel at naisipan niya ito kahit sa virtual po meron tayong education. So last pen is N, which is nutrition. Ang itinuturo po naming pangmadalian ay tinatawag naming plate method. Kalahati po ng ating plato ay vegetable. We encourage po yung green leafy vegetable. Ano mga example po ng green leafy natin na mura lang?
talbos ng kamote, kangkong, talbos ng ampalaya, Pechay. ano pa po? Pechay po. O, pechay, mustasa. Marami sa atin, di ba? Opo. Oh, so yun po, kalahati agad. Or kung hindi kaya, unti-unti. Halimbawa ay kalahating tasa or 1/4 na tasa. Dahan-dahanin kasi yung iba po hindi na nasanay. So dahan-dahanin lang po. Yun. Tapos, ano po yung 1/4? Ito po yung ating tinatakal na rice. Sa isang katulad ko po na 5 feet tall, ang aking rice lamang dapat in a meal is 2/3 cup of rice. Hindi dapat isang cup. Sa ngayon po, dahil gusto ko magpapayat, nagwa 1/3 cup of rice lang ako. O di po ba? Sa umaga, sa tanghali. Sa gabi po, hindi na ako nagra-rice. Pero, sabi nga natin, pwede naman po, 3 times a day, sa akin pong height, 2/3 cup of rice. Yan ay tinuturo ni na Noel, ng ating mga educators, ilang bang cup of rice per day ang dapat natin kainin. Then yung 1/4 po, ito po yung mga meat. Sa palad ko po, babae ako, ito po yung palad ha, hindi po kasama itong daliri. Wala yan. Itong palad na ito, sa height ko po na ito, dapat 1/3 lamang ang aking meat. 1/3 o 1/3, ito lang, bahagi na ito. Kakada kain. So sa isang araw, may 3 kang pagkain, 3 din, isang palad sa isang araw. Okay po. Depende po sa laki ng tao yan, sa height and weight ng isang tao. May kanya-kanya pong computation yan. So ang pinapakita ko lang po dito ay kalahati agad, marami ang gulay. Kailangan po may prutas tayo. Kasi source din po ito ng ating fibers na kailangan ng katawan natin. And of course, your water. Ito po yung example. Kaya lang sabi namin, bakit kaya ang ginawa pa niya ay pinirito ay nakagisa. Kung kayo po ay nakagisa na ito, huwag na kayo magpiprito, ha? Kung ito na ay pinirito, pwedeng bulang lang na lang. Ito kasi bulang lang to eh. Ito po yung 1/2 cup of rice. And then we have 1 serving there. Example po yan. Sa isa pong tao, kahit may diabetes man o wala, ang ating pong mga pagkain, kinakain is individualized. Ano po ibig sabihin? Ang pagkain ko ay hindi katulad ng pagkain ni Noel at hindi rin katulad ng pagkain ni Ma'am Teresita at hindi rin katulad ng pagkain ng Ibig sabihin po yung dami ang pinag-uusapan. Halimbawa po sa isang pamilya, meron kayong pinakbet. Maaaring kay Noel, kasi si Noel is lalaki, sa kanya 1 cup, akin 1/2 cup lang. So individual po yun. Pero iisa ang kinakain natin. Tipo, puro gulay yun. Halimbawa, kung ako ay babae tapos ang ulam natin is bangus. Sa kay Noel, maaaring kay Noel isa't kalahati, sa akin, kalahati lang. Pero pare-pareho po ang kinakain natin na putahe. Pero nagkakaiba po tayo sa ating sukat. Iba't iba yon. Tamang pagkain, balanse yan, at sa tamang oras. Yan po yung nagiging problema natin kahit may diabetes man o wala Kung kailan natin maisipang kumain, doon tayo kakain. Hindi po. Naalala ko kami noon, nung lumalaki ako, nasa probinsya sa Quezon. Ang almusal namin, ang oras is 5:30 to 6. Lunch is 12. Dinner namin is 6. Di po ba? Naalala ko pa yan pag mag-oorasyon na. Kailangan nasa loob ka na ng bahay ng 6 o'clock. Di po ba? Dahil magdadasal na. Dahil kakain ka na after ng dasal. Tama po. Yun ang nawala sa atin. Ito pong mga ito ang nawala sa atin. Ngayon kasi, kung anong oras tayo gustong kumain, kung anong gusto natin kainin gano'n. Hindi katulad nung una na talaga naman sabay-sabay. Tama po ba? Sino ba naka-experience sa inyo ng gano'n? At least sa Quezon, alam ko, nasusunod pa yan Sa Maynila, hindi na. Sabay-sabay dapat ang pagkain. Ano, Noel? Sabay-sabay dapat po ang pagkain para hindi nauubusan yung iba. Exactly. Nandun din ang bonding, di ba? Hindi nang nawala. Okay? So, ang mga dapat tandaan, ulitin natin is pen.
Pag-aalaga sa sarili, ehersisyo, edukasyon, at nutrisyon. At kung may diabetes na, wala po tayong magagawa. Kailangan na natin ng medication. Yan, mga drugs. Sa type 2 diabetes, nag-uumpisa tayo sa orals. Kaya kung hindi na kaya at kailangan dagdagan na ng insulin, sinasabi naman ng doktor, magdagdag na tayo para makapahinga yung lapay. Hindi ibinibigay ang insulin kung mamamatay na ang pasyente. Mali. Ibinibigay po ang insulin para dagdagan na, para maiwasan ang komplikasyon. Kaya kung parating tumataas ang sugar, sabihin niyo na sa doktor, Doc, hindi pa ba ako pwede mag-insulin? Mas maganda yata nag-i-insulin na lang ako para mas kontrolado ang aking blood sugar. So, hindi po ibinibigay ang insulin kung kailan mamamatay ang pasyente. Hindi po. Ibinibigay na ang insulin kung kailangan na dagdagan at kailangan ipahinga ng konti yung ating lapay. So, another na isasama na natin, po dun sa pen, is yung pag-monitor po ng blood sugar. We encourage po ang mga pasyente na may kanya-kanyang meter para na-check ang blood sugar. O kung wala man, punta po kayo sa health center o sa outpatient o kay Noel. Pumunta. Papaliwanagan kayo ni Noel at tuturuan kayo at encourage kayo niya na magbumili ng sariling meter para check ang inyong blood sugar. Yung iba po, Ma'am At ito po, kung may diabetes ka na, ito yung ating target. Ang A1C po natin dapat mas mababa sa 7%. Ang ating mga blood sugar bago kumain, dapat nagre-range po tayo ng 80 to 130 mg per deciliter. At kung tayo naman po ay may kumain na, dapat less than 180. Yan po yung pinapatandaan namin sa mga pasyente. Ito po yung latest ngayon ng 2020 na targets natin na sinasabi. Okay. Kailangan din po ang dental care. Ito po, kailangan at least brush your teeth twice a day, kailangan ng flossing every day, kailangan pumunta sa dentista regularly. Sa isang taong may diabetes po, dapat twice a year nagpapakonsulta sa dentista. Twice a year po pinapatingnan. Kahit wala pa pong sira ang inyong ngipin, kailangan pumunta kayo sa dentista. At kung gusto niyo po, mismong kayo, ang mag-assess sa inyong sarili, tingnan niyo po, more than 6 months in last dental visit, score niyo is 4. Bleeding of gums, kunyari to toothbrush, that is score 4. Loose teeth o maluwag na, nauuga na, that's 4. Ano lang po ibig sabihin yan? Anytime when you screen yourself and you have an equal number of 4, dapat po pumunta na agad sa dentista. Ang tanong, number 1 pa lamang, baka ano na tayo, baka hindi na pasado. Tama? O ikaw, Noel, kailan ka huli nagpa-dentista? Noong pong January. Very good. At least once a year. Sa tao pong walang diabetes, once a year is okay. Sa isang tao pong may diabetes, twice a year. Pag ang isang tao po ay may diabetes at may ngipin pa, twice a year yon. Pag wala nang ngipin, once a year. O naka-dentures, once a year lang. Okay. Pag-alaga ng paa, isa rin nakakalimutan. Tuwing bago matulog at pagkagising sa umaga, dapat po chine-check natin ang ating paa. At dinadamayan. At tinitinan po in between toes. Para nakakasiguro tayo na wala kang sugat at hindi bumabaho ang paa. Okay po? So, ang buod ng ating tinalakay ngayon, at lumampas yata ako sa oras, pasensya na, Noel, ha? Okay lang po. Diabetes mellitus, hindi ito nakakahawa. Ito ay pangmatagalang sakit o kondisyon ng katawan. Pero pwedeng maiwasan. Pwedeng maiwasan itong diabetes at pwedeng maiwasan ng komplikasyon. Paano? Lifestyle modification, pagbabago ng pamumuhay. Katulad ng tama at masustansyang pagkain, kinakain, marami tayong fibers, marami tayong gulay. Kailangan natin ang ehersisyo araw-araw, yung just simple walking.
paghinto ng paninigarilyo, iwas stress, pangangalaga sa sarili at maagang pagpapatingin sa ating mga doktor. So tandaan lang po, hindi po kami nag-iisa, hindi po kayo nag-iisa. You have doctors, nurses, nutritionists, dietitian, pharmacists. You have your family with you po, you have your friends. You are always ours at the center. You are our friend and you have friends outside. Salamat po ng marami sa pakikinig. Yan. So, May tanong po? Salamat din po. May mga tanong po sa ating president po ng ating Philippine Association of Diabetes Educator. Doon po sa mga humabol po, ang speaker po natin ay si Ma'am Layden. Siya po ang presidente ng mga diabetes educator. Siya po ang pinakamagaling sa lahat. Ay, naku po. Diyos ko. Thank you, Noel. At ako po yung taga Quezon. Yung po ang pinakamaganda sa lahat. I'm very proud na ako po ay taga Quezon. Yeah. So, sino po ang mga question kay Ma'am Layden? May nakakakilala kaya sa akin dito. Ako po ay nasa angkan ng mga Florido sa Quezon. At ako po din ay nasa angkan ng mga Villegas. May tanong? Sino po ang may question? May katanungan po. Ayun. Opo. Ma'am, Yes nakikinig po po, ako. sir. Ma'am, yung pagkain po ba ng chia seeds, ay okay po ba yun? Ano po yun? Ano yun? Chia seeds. Ano? Ay, sorry po. Hindi ko yata alam yun. Po yung mga buto na maliliit, napipili Yung po buto pong maliliit na kulay black. Yan po kasi kasama sa nuts. Pag sinabi pong kasama sa nuts, yan ay fats. Pwede naman po siya, kaya lang hindi marami. Dahan-dahan lang po ang pagkain. Mga ilan po bang lata ang nakakain ng ganyan? Hindi po, 2 kutsarita po. 2 kutsarita, wala na yung nuts. Wala na po yung shell. May shell po ba yan? Wala po, maliliit po yan. Yung po ma'am yung Maliliit po. nila sa tubig, ibinabatad. Nalagay po sa tubig, 2 kutsarita. Tapos? Ito po. Ay, sir, ganito lang gawin mo para at least alam natin, ano? Doon po sa likod niyan, may nutrition facts yan. Nakalagay po, nutrition facts. Opo. Tingnan niyo po yung source ng carbohydrates, fats, and protein. Ilang po, sa isang pack, ilang grams po yung pack, ilang packs po yan. Isang pack, nakalagay po dyan, ilang serving. Babasahin niyo po yon. 1 pack, ilang serving sa isang pack. 30 grams itong 30 grams. 30 grams po. 30 grams, 1 pack. Ilang serving po? Nakalagay 30 serving grams kamo size. ang carbohydrates ay 13 grams 4%. 13 grams po, 4% ang carbohydrates. Oo. 13. So yun po, sa fats po ilan? Sa fats ay 9 grams. 9 grams po. 9 grams. 9 grams. Sa isang Pero serving sino po ha. Yan, nainawakan ko ng calculator, nag-compute na ako. Ay, zero cholesterol po ang nakalagay. Opo, kahit po sinabi siya ng zero cholesterol, ibig sabihin po the cholesterol, kaya lang po, 9 grams po yung fats. Multiply mo po ng 9 yan, 9 times 9 is 81. 81 calories po yun. Plus, yung 13 grams ng carbohydrates times 4, ilan po yun? Sige po, multiply natin 13 po, no? 13 times 4, 52 plus 81, 133. Protein po, protina. Meron po nakalagay. Wala po. Wala pong nakalagay. So Hindi, you 5 have, grams. 5 grams po. sir, 5 grams po ang protein. 5 5 grams grams po. times 4 po, 20. So, 20. plus 20. So, you have 153 calories dun po sa inyong sukat. Nasabi nyo 2 teaspoon ba? Tablespoon. Opo.
So, Bakit ka rito 153. po? Ililess mo po yun dun sa total calories mo na tinitake. Okay lang po yun, 100. Salt po, tingnan natin. Salt, sodium. Sodium din. Sodium. Wala po, zero. Wala po, 0 po. 0. Oh, very good. Sige po, okay lang po yan, 153. Papayagan ko kayo. Makaluhaan po ba yan o isang beses lang sa isang linggo? Hindi po. Everyday. 153 lang eh. Okay lang po. Everyday. Everyday po, ma'am. Talaga po Everyday ba po. kailangan everyday? Hindi po. Ay, tatanong ko lang po. Pan-detox. Paano po? Sagot natin. 153 lang naman po ang calories niya. Ililes na yan. 153 Pan-detox. is around, teka, saglit lang po ha. Ganun pala pagkukwenta lang. 9 pala doon. Tandang sa 9. 153. Where did Pan-detox po ba yun? Mga ano lang po yan, kung 153, 83, pero mataas pala. Ano. Kasi protein ito lang. Ma'am, protein, di ba nakakadali ng kidney, ma'am? Pag Protein. marami pong sobra. Kaya po, usually po, pag halimbawa at nagkakaroon ka ng diabetes, tapos creatinine mo, tapos nagkaka-positive na yung iyong protein, yung iyong urine, talagang babaan natin ang ating protina. And usually po, ang source, maganda po kasi source ng protein actually, yung meat. Kaya lang, pag ganyan po, kasi yun po yun talaga maganda ang protein content. Kaya lang po pag kayo may problema na sa kidney, tinatanggal po natin ang red meat. Binabawasan na natin. Kung kakain po man kayo ng meat at hindi nyo maiwasan, dapat po yung lean meat. Kung sa chicken naman po, dapat po yung breast part. Talaga pong babawasan ang protina. Pan-detox din po ba yun? Nakaka-detox din po ba yung chia seeds? Ayan po ang hindi ko kayang sagutin. Kasi ang po. kinukit po lang natin Protein po, kasi hindi ay po. yung content Protein niya ng lang. calories niya. Yan po Okay ang po. uso ngayon. Yan ba Noel ang uso ngayon dyan? Uso po, ini-endorse po ni Doc Ada, Ni Doc Ada. Australia. Para daw po saan? Kasi I protein. think doon sa para po sa fiber. Yan, sinasabi. Fiber. It's very high in fiber. Ilan po ang fiber niya, answer? Nandyan din yan. Wala eh. Wala pong nakalagay. Wala nakalagay. Meron po yan. Wala? Wala eh. Wala po. Kasi Wala po sa usually po ang content. mga seeds talaga Ay, is meron, high in meron. 10 fiber. grams. 10 Kaya grams yung po. 10 sinasabi grams. ni Ma'am na grams. pwede bang detox? Ma'am, Ang 10 grams lang. detox kasi po ay yung mga high in fibers. Kaya 10 grams tamo. maganda po yung pangpupo para makadumi ng maayos. Ma'am, 10 grams. Ang 10 fiber. 10 grams. Opo, Taas na 10 ng grams. fiber content. Yung Chelsea, yung nilalay. Kaya siguro ini-prescribe ni doctor kasi the fiber content is a bit high. Pero wag pong aagad-agad din ha. Kasi 150 calories na po agad yan yung pagtimpla ninyo eh. Opo. Kululungkot sa Uso pa naman siya. So, Okay. may question pa po ba? Ma'am Julie. Meron pa Salamat po po. ba? Salamat. Ako po. Ayan. Yes, Ma'am Tess. Naka-mute ka, unmute ka po. Ma'am Tess, unmute ka po, Okay po. unmute. Okay. Okay na po. Ganito po, kasi po, ang inirekomenda sa akin ay twice a day ang pag-inject ko ng insulin. Sa AM po ay 15, tapos sa gabi naman po ay 15 din. Ay may time po na ang ginagawa ko ay tuwing morning na lang ako nag-i-inject at hindi na po minsan ng hapon dahil nagkaroon po nun ako ng takot na baka po pwede kasarapan ko ng tulog. Baka yung pag-injecting yung biglang bumaba naman ang aking sugar. Okay, sige po. Ang una kong itatanong po sa inyo, sandali lang po, Ma'am Tessa. Sandali. Okay po. topic, hindi malayo sa topic eh. Kukuha lang po ako ng kumuha na ako ng aking. Ay, hindi. Sige po.
una ko po itatanong, ano pong klaseng insulin ang hawak ko ngayon? Insujet 70-30? 70-30. Okay. Alam niyo po ba yung 70-30? Combination po kasi acting insulin. Ano po ibig sabihin nun? Yung pong ating regular insulin, yung po yung nagpo-cover ng mga pag kumain ka kaagad. Yung pong intermediate acting na kakombine niya, yung po yung nagpo-cover naman ng during your fasting state. Kung yung pong 15-15, ano daw po kaya yung pag hinihinto nyo po kasi yung panggabi mo, wala ka pong coverage nung kinain mo ng hapunan at ng buong magdamag. Naalala nyo po ba yung sinabi ko? Mag-stop share na ako, Noel. Naalala nyo po ba yung sinabi ko kanina, Ma'am Tess, na kapag tayo ay natutulog, may inilalabas na insulin, ay may inilalabas na glucose ang liver. So, pag fasting po yun, meron pa rin pa tayong glucose na dapat ibaba. Yung po yung nagko-cover ng panggabi. The only thing po is, sana mag-taper ka na lang po. Huwag nyo pong aalisin pag gano'n. Nasabihin nyo kay doktor, pwede bang bawasan yung panggabi para may coverage ka pa rin ng insulin sa panggabi mo. Ay, ma'am, ganito po. Kasi minsan po, di-check ako. Oo. Minsan ay 80. Pinaisip ko pag 18 gano'n. Anong oras yung 80, Pam? Yan po ay sa morning. Kanina po ay 124 ako. Wala kang insulin? Nung gabi po, ako itong kausap ko nga si Sir Noel na dapat nga hindi ko itigil. So, nag-try ulit ako. Ang naging ngayon, naging 124 ako. Pag-gising ko, mga 7 o'clock. So, na rin po ako kahit 124. Kasi pag minsan po, nag-80 ako. Ay di ako parang hindi ko maintindihan kung ako'y magtuturok pat baka lalong bumaba. Pero ako naman po kinakain ko rin agad yun. Ang hindi ko po kasi ngayong nakasanayan, kapag po ako'y ng 100 ang result, ay nakakaramdam po ba ako ng parang nangangatal. Hindi po tulad ng mataas. Hindi po tulad ng mataas na mas sanay pa ako ng ganon, na mas okay pa ang pakiramdam ko. Ibig sabihin po lang, dahan-dahan natin ibinababa yung sugar mo sa normal. Hindi po normal sa target. Kasi ang target natin is 80 to 130. Pag nasanay kasi po kayo ng mataas parate, talaga pong mararamdaman yun. Ang sinasabi parati po namin yan, pag naramdaman nyo na yung pangangatal na yun, kumain po kayo ng mga simple carbohydrates like magsubo po kayo ng isang kutsarang asukal. Okay din po ba yung dates? Di po ba ang sugar naman nun ay hindi po. Ang dates po kasi may fiber. Hindi po pure sugar. Maganda po kainin nyo yung dates pagkatapos mong tumaas yung sugar ng konti. Kasi yung fiber po ng dates, makakapagpabagal yun ng pag-absorb ng sugar. Kahit po matamis yung dates, babagal, hindi agad tataas. Kailangan natin pataasin agad yung sugar mo dahil nagha-hypoglycemia ka. Bumababa na yung sugar mo. So, ang kailangan po natin, simple sugar. Ano po yung mga simple sugar natin? Isang kutsarang asukal, o kaya naman po ay 5 pirasong candy, pero yung candy po ay pinipit, dinurog na. O kaya ay regular soft drinks, kalahating baso, or yung pong ating juices na kalahating baso din. Yun po yung pwede. Pag nawala na po yung pakiramdam nyo na nangangatal na kayo, mga within 15 minutes po yan, mawawala na yan. Pwede kayong kumain ng kahit 2 days para masustain lang natin yung sugar mo. Okay po. Thank you po. Yung pong yung insulin nyo po, kung kinatatakutan nyo po, yung 15, instead na 15, mag-unti-unti ka po magbawas ng 2. Halimbawa, di 15 yan. Pag gawin mo na ngayong 13. Okay. Yung panggabi huwag yung pang umaga. Bawasan mo ng 2. And then check mo ang iyong blood sugar bago ka matulog, mga 10 o'clock. If your blood sugar is 180, okay ka. Gigising ka niyan sa umaga. Thank you po. Hindi po tinatanggal ang insulin. Dahan-dahan po.
kung magbabawas po tayo, hindi abrupt na tatanggalin. Magbabawas ka po ng by 2s. By 2s. Lalo na kung may sa madaling araw, sabi mo nangangatal ka na o nagugutom ka na. So, hindi mo tatanggalin. By 2s. Kumbaga, kain ka muna. Nung sinabi ko, tapos pag maganda na ang pakiramdam mo, kumain ka ng tamang pagkain. Okay po. Okay po. Thank you po. Tawagan niyo agad si Noel pag umaga-umaga. Noel, ganito ang aking blood sugar. Anong gagawin ko? Sasabihin sa inyo, Noel, kumain ka. Tapos inject your insulin. Maganda-ganda na naman po. Hindi naman po ako nakakaranas na ng 150. Very good. Simula po nung inalis ko ang mga, kasi black coffee na po talaga ako. Inalis ko na po yung mga coffee mate. Isa po yun ang alam kong nakakapagpataas. Tapos yung rice po, ayun, konti na lang. Yun ang anuhan niyo po ha. Di po ba nagbawas kayo ng rice? Dagdagan niyo po ang iyong gulay para doon sa fiber. Kasi ang kailangan niyo po ay fibers para sa pagdumi mo. Para pati yung iba sabi ni ma'am, detox. Mga uso mga detox. Okay naman po. Gulay po ang pang-detox natin. Oo nga po. Matipid pa. Wag na po yung kung ano-ano mga supplements sa binibili. Ang maganda pong pang-detox ay fiber. Okay naman po ang aking pagdumi-dumi. Walang problema po ako sa ganyan. Very good. Very good po. Awesome. Ano pa pong tanong? May question pa. Si Ma'am Jen, may question kaya? Ma'am, ay kagaya po sa asawa ko, ay nag-bloated po siya. Ano po kaya ang dapat niyang gawin? Ano po yung bloated niya? Kabag talaga o hindi siya nakakadumi? May depende po kasi yun sa kaso, ma'am. Ma'am, mas maganda pa check up yun na. Kailan pa po yung bloating niya? Po. Siguro po ay nakakaranas po siya sa gabi bago matulog. Ano pong iniinom kaya niyang gamot? Totally wala naman po siyang iniinom. Warm water lang po. Pero lumalaki po ba yan? Medyo lumaki na po ng pandemic. Kumusta naman po ang kanyang naglalakad po ba? O may diferensya sa paglalakad? Baka naman po hindi masyadong naglalakad. Ay, siya naman po merong vulcanizing kaya na-exercise po siya. Diba ang vulcanizing naman, upper body yon, tama ba ako? Hindi yun talagang the entire body. Naglalakad-lakad po din sa park. Biswalking po. Pag yung pong floating niya, ma'am, ay nakakasagabal sa kanya at talagang hindi na maganda ang pakiramdam niya, kailangan po ipa-check up yun kasi hindi natin alam yung source ng pag-float niya. Sabi niyo, wala siya iniinom na gamot. At umiinom po ba ng alak? Hindi na po. Nag-inigarilyo po ba? Po? Naninigarilyo po. Hindi po siya naninigarilyo. Kasi kung nasala lang po siya sa pagkain. Ay, nako. Ibalik po yung tama sa pagkain. Kahit obserbahan niyo po yung ibalik niyo po yung regular niyo pagkain. Hindi po yung kung kailan lang nagugutom kasi yun po ang mali eh. Huwag po natin hihintayin na magutom. Hindi ko po kasi siya nababantayan kasi po nasa shop po siya. Minsan nagle-left po siya ng lunch 3 o'clock, 2 o'clock na po siya nakakain. Malirap po agad. Diba? Ibalik po yung routine. Kung alas 12, alas 12. Tapos kung halimbawa po at yung talagang busy dapat po yung regular na pagkain talaga. Halimbawa alas 12 kung hindi siya makaupo at kakain siya, at least may kinain siya. Kasi ganito po yan, ma'am, isang nagiging cause din ng bloating natin ganyan. Yung nagpapalipas ng gutom tapos biglang kakain ng malaki dahil ginutom. Opo, gutom na gutom. Asahan niyo po, kakabagan yan.
Kasi tayo po hindi dapat nagpapalibas talaga at hindi tayo kakain kung kailang gutom lang tayo. Yun po kasi ay isang malaking dapat nating intindihin eh. Ang pagkain po, hindi yung kakain tayo pag gutom tayo. Pag po alam nating gutom tayo, ibig sabihin kahit anong dami niyo pong pagkain, feeling po ninyo gutom pa rin kayo. Kesa yung kumain ka sa oras na hindi ka pag gutom, hindi mo nararamdaman. Pag kumain ka kahit konti lang, satisfied ka na kasi yung brain po natin hindi natin sinagad na gutom. Kasi ang brain ang nagdi-dictate. Gutom na ako. Kaya kahit anong dami mong kinain, hindi agad nagiging asukal kasi yung kinain natin. It will take time na po-process pa yan for 2 hours. So yung 2 hours na yon, ang brain mo sinasabing gutom ka pa. Kain ka pa ng kain. So dumadami ang pagkain natin. Kesa yung hindi ka nagpagutom, hindi sasabihin ng brain natin na gutom ka. Okay? Si Ma'am Julie kaya po may tanong. Ma'am Julie. Okay po, sasabihin ko po. Sige po. Pero kung persistent po ma'am, kailangan nyo pakonsulta ha. Obserbahan niyo po muna sa pagbalik dun sa regular na food. Si Ma'am Julie? Okay po. May question ka po ba? Ma'am Julie? Magtanong ko kung ano nararamdaman mo. Oo, yan ang sinasabi. Magtanong ko kung ano nararamdaman mo. Sige na po. Pag pong mahiya, taga Quezon po ako. Madal sa pagtulog. Nahihiya. O, sige po. Ganito na lang po. Kung nahihiya, tanungin na lang po kay Noel at kung kailangan i-refer po kayo sa akin, okay lang po. Meron lang po akong klase ng 4 to 8 ngayon. Meron akong training ngayon sa mga doctors ng insulin therapy. So, 4 o'clock yun. Kung may tanong pa Ma'am Teresita, Ma'am Tess, ang hindi tinatanggal, tama si Noel ha, pagbaba is dahan-dahan, 2 by 2. Ayun. So maraming salamat po kay Ma'am Mayden, sa ating President, sa mga dumalo po ng ating online lay forum, kay na Ma'am Julie, kay Sir Francis and Ma'am Lulu, kay Ma'am Jen Mendoza at po kay Ma'am Tess. At salamat po sa Zoom na nakasubaybay din po sa atin na binigyan po tayo ng extra minutes. So, wow, nice. Kung may topic po kayong gustong pag-usapan pa natin, sabihin niyo lang kay Noel and then pag-usapan po namin kung kailan ako pwedeng makipagtalakayan ulit sa inyo. Ha, wag pong mahihiya. Kung ano po mga topic pag-usapan natin. At the Zoom will sponsor us, di ba? To extend. Ganito. Panood din po sa atin ng Zoom. Ayun. At po, tinignan po. Bigyan po tayo ng time. Dapat po 30 minutes lang po ito. Kaya po, thank you. Thank you po sa Zoom. Thank you, Zoom. Thank you, Zoom. Ayun. Oo. Pwede niyo po akong ma-invite. Kailangan po i-schedule kasi sa ngayon po is busy itong month na ito dahil diabetes awareness. World Diabetes Day sa November 14. So marami po kaming ginagawang recording for the celebration. International celebration po ito. Thank you so much po. Salamat po. Marami po. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you po. Sige po. Thank you. Mag-leave na ako, Noel, ha? Thank you po. Thank you.